Dahil po mga minamahal, alam po niyo kapatid, ang ating ginagawa sa mundong ito ng pagpupuri sa Panginoon, ito po ay training ground lamang po mga minamahal. Dahil po kapatid, sa langit, wala kang gagawin kundi ang magpuri ka, sumamba ka sa ating dakilang Diyos, ang ating pong Creator mga minamahal. Kung ating bubuksan mga minamahal sa Revelation chapter 19 verse 1, sa English, Brother Elion, mga minamahal, ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Para po malaman po ninyo kapatid, kaya po kapag the moment na kayo po'y narito, nagpupuri, mga minamahal, kinakailangan matuto po kayong pumalakpak at matuto po kayo na magpuri, na may kagalakan sa Panginoon. Kasi po kapatid, wala po tayong gagawin sa langit kundi ang magpuri sa Diyos. Amen? Ito po'y practice lamang po dito. Practice lamang po ang ginagawa po natin dito. At po sabi mo na, and after these things, I heard a great voice of much people. Hindi po sinabing much angels, but rather sinabi po dito, much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Amen. Ibig sabihin kapatid, nung nagkaroon po ng pangitain, itong si Apostol Juan, mga minamahal, nakita po niya na maraming mga tao sa langit na nagpupuri, sumisigaw ng hallelujah, glory to God, mga minamahal, pinupuri ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya po kapatid, ito pong nakita pong ito ni Apostol John na much people singing in heaven, mga minamahal, singing praises to our Lord. Isa po kayo doon, kapatid. Amen. Isa po tayo doon na nagpupuri sa Panginoong Hesus. Kaya po, mga minamahal, the moment na tayo isasapat, magpuri ka, kapatid, ng gusto na may kagalakan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Everyone say, praise the Lord. Buksan natin, brother, yun. Dito po sa 2 Kings, chapter 4, verse 1-7, nung naman sa wikang Tagalog na lang po para po maintindihan po ng lahat. 2 Kings, o ikalawang hari, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 7, mga mahal. Samahan po niyo kapatid, basahin po natin ito. Sumigaw na kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Ay patay na. At iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipinin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin. Anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang paliyok na langis, jar of oil. Nang magkagayoy sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka. Sabi po niyo manghiram. Manghiram ka ng mga sisidlan o vessel o itang pindukanan. Vessel. Sisidlan sa labas ng lahat ng iyong mga kapitbahay sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Sabihin po natin, walang lamang sisidlan. Empty vessels. Huwag kang manghiram ng kaunti. So, ibig sabihin, marami daw po. Marami ang hiramin mo. Huwag kakaunti. Yun po ang sabi po. At ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang iyon, at iyong itatabi ang mapuno. Sa gayoy nilisan niya siya, at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya, at kanyang pinagbuhusan. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan at ang langis ay
tumigil. Palakpakan po natin ang salita. Mga minamang kapatid, sa araw po ito, ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ang pamagat na, where are your empty vessels? Nasaan ang inyong mga lalagyang walang laman? Where are your empty vessels? Mga minamahal kapatid, ang ating Panginoon, siya po ay na-attract sa kawalan. Na-attract po siya, kapatid, sa kawalan ng laman, kagaya po ng nangyari na ginawa po niya. Ang sabi po sa Book of Genesis, in the beginning, mga minamahal, sa pasimula ang ating Panginoon, ginawa niya ang lahat ng bagay. Sa kapamamagitan lamang po ng kanyang salita, ang mundong ito, kapatid, o ang universe na ito ay punong-puno ng kadiliman. Ito po ay empty. Wala po siyang laman. At ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon po ng liwanag. Magkakaroon ng halaman, at nagkaroon po ng halaman. Magkakaroon ng mga planeta, nagkaroon po ng planeta. Magkaroon ng dagat at ng mga bundok, nagkaroon po ng dagat at ng mga bundok dahil lang po sa kanyang mga salita. Pagkatapos niya, kapatid, magawa ang lahat ng bagay na yon, pinormahan po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo kinreate ng Diyos sa magitan lamang po ng salita. Hindi sinabi ng Panginoon, at magkaroon ng tao. Hindi po. Bagkus, kapatid, ikaw ang obra maestra ng ating Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, kapatid, siya po'y kumuha ng alamok, kapatid, pinormahan ng isang tao ayon sa kanyang wangis, mga minamahal, at kanyang hiningahan, at nakaroon ng buhay itong alamok na ito po, kapatid, ay si Adan. At nakita ng Diyos, mga minamahal, na nalulungkot itong lalaki na kinakailangan meron siyang makasama. Kinuha, kapatid, ang isang tagyang ni Adan, at ito ay kanyang ginawang babae, at walang iba kundi si Eva. Mga minamahal ko, kapatid, kung ang ating Panginoon nagawa niyang punuhin, kapatid, ang isang bagay na wala pong kalaman-laman, itong daigdig na ito, itong universe na ito, mga minamahal, hindi baga kayang gawin ng Diyos na punuin, mga minamahal, ang kawalan mo sa buhay? Hindi ba kayang gawin ng Diyos, mga minamahal, na ang iyong puso, kapatid, na ngayon ay empty, ang puso mo, kapatid, ay nalulungkot, hindi ba kayang gawin ng Diyos na ito po ay punuin ng punong-puno ng kaligayahan at ng kapayapaan? Kayang gawin yon ng ating Panginoon. Palakpakan po natin. Para minamahal, kung ating pong babalikan itong ating nabasa, isang kasaysayan sa banal na kasulatan, kapatid, na ito po ay ang balo ng isang anak ng propeta. Iniwanan siya, kapatid, kasama ng kanyang dalawang anak, na hindi lamang po iniwanan ang kanyang asawa na si Nabalo, bagkus iniwanan pa po siya ng maraming utang. Amen. At under po sa Mosaic law, kapatid, under the law of Moses, kapag mayroon kang pagkakautang, mga minamahal, yung mga anak mo ay gagawing alipin upang magtrabaho sa iyo hanggang mabayaran mo ang iyong utang. Kaya, kapatid, ang ginawa po ng babaeng bawo ito, ng babaeng balo, of course, kapatid, ayaw po niyang mapahiwalay ang kanyang mga anak sa kanya. Dahil wala na nga yung asawa niya, pagkatapos mawawala pa sa kanya yung kanyang dalawang anak. Ang ginawa po niya, kapatid, nakipagkita po siya
kay Prophet Elisha o kay Eliseo. At kanyang sinaysay, kapatid, ang kanyang problema, mga minamahal. Ang sabi po ni Elisha, kapatid, ni Prophet Eliseo, what shall I do for you? Ano ang gagawin ko para sa iyo? Ano ba ang meron doon sa bahay mo? Ano bang iniwanan ng asawa mo sa inyo? Naalala niya, kapatid, isang jar of oil. Ang sabi po, kung minamahal ng propeta, ang gawin mo, humayo ka, pumunta ka sa iyong mga kapitbahay at manghiram ka ng mga empty vessels o mga sisidlang walang laman. Damihan mo, huwag kakaunti, damihan mo. Pagkatapos mong makahiram ng mga empty vessels o mga lalagyan walang laman, saraduhin mo ang pintuan mo at buhusan mo ng langis. Ang ginawa po niya, kapatid, ang utos po ni Prophet Elisha. Nagtataka po siya, kapatid. Ang dami po niya na nahiram ng mga sisidlang walang laman. Habang binubuhusan po niya ng langis ito, kapatid, hindi po nauubusan ng langis yung jar na yon. At alam po niya na mayroon pang natitira. Ang sabi sa anak niya, magdala ka pa rito ng isang lalagyan. Pero ang sabi po ng kanyang anak, nanay, marahil sabi niya, nanay, mami, wala na po. Nung sinabing wala na po, tumigil ang langis, kapatid. Ang langis, mga minamahal, it symbolizes the presence of the Holy Spirit. Mga minamahal kong kapatid, mahalaga ang bagay dito. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, Kanya pong ipaniliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga salita na tayo po ay nangangailangan po ng langis. Tayo po ay nangangailangan, kapatid, na tayo po, mga minamahal, ay kinakailangan maging empty po tayo. Kinakailangan, mga minamahal, hallelujah, na tayo po ay isang parang sisidlan na walang laman. Na kapag, mga minamahal, punong-puno ka na sa palagay mo'y, punong-puno ka na, kahit anong gawin pa, kapatid, aapaw at aapaw na lang. Wala nang papasok sa iyo kasi punong-puno ka na. Kagaya po, kapatid, kahapon, ako'y nag-evangelize sa dako po ng sityo lahat. Ito po'y nabanggit ko na, mga minamahal, na kapag ang isang baso, kapatid, ito po'y punong-puno ng tubig, kahit anong ibuhos mo po dyan, kapatid, na liquid, ang basong yan na punong-puno na po ng tubig, hindi na po tatanggapin yung tubig na iyong ibinubuhos. Amen po ba? Pero mga minamahal, kapag ang isang basong yan, kapatid, na isang lalagyan, kung wala po itong laman, kapag binuhusan mo yan, kapatid, tatanggapin yung ibinubuhos mo at walang masasayang. Amen po ba? Mga minamahal ko, kapatid, in the spiritual aspect, kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo po ay maging sisidlang walang laman. Nakala po natin, kapatid, tayo'y punong-puno na, mga minamahal. Akala po natin, sapat na sa atin ang ating mga ginagawa. Pero, kapatid, hindi mo alam, mga minamahal, hallelujah, na kinakailangan at ang gusto ng Diyos na tayo po ay maging empty, mga minamahal, upang sa gayon, the moment na pag-aralan po natin ang mga salita ng Diyos, ito po ay iyong ma-absorb. Amen.
Pero kung sinasabi mo, kapatid, hindi ko na kailangan ang mga salitang yan dahil ako'y meron ng relihiyon, hindi ko na kailangan ang isa pang relihiyon. Mga minama, marahil ganun ang ating mga sinasabi, kapatid. Ang mangyayari, wala na talagang papasok sa iyo, mga minama. Kung marinig ng kanang tenga mo, dito po'y lalabas lamang sa kaluwang tenga, walang mangyayari at walang nangyari sa iyong pagparito, kapatid. Pero mga minamahal, kung sa course na ito, iyong i-empty ang iyong sarili, mga minamahal, upang tanggapin mo ang presensya ng Panginoon, upang tanggapin mo ang mga salita ng Diyos, whether you like it or not, yan ay pupunuin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, merong isang tao na punong-puno po siya, na ayaw na pong tanggapin, mga minamahal, yung mga ibang mga bagay. Ang alam niya, kapatid, punong-puno na siya at satisfied na po siya. Luke chapter 12, verse 16 up to 21, mga minamahal. Pag-aralan po natin ang isang tao ito, kapatid. Ito po marahil ay kagaya po natin dati. Pero salamat sa Diyos, ngayon, tayo po'y pinagpala ng Diyos, sumilay ang Ebanghelyo sa ating pong mga buhay. Basahin po natin, kapatid, ito po. At nagsaysay siya sa kanya ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang aking gagawin? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang aking gagawin. Ang sabi po niya, igigiba ko ang aking bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos. Sabihin po ninyo, datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw nahaling, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Mga minamahal, ang taong ito na isinaysay ng Panginoon na isang talinghaga, siya po ay ubod po ng yaman. Marami siyang ari-arian, malawak ang kanyang lupain, kapatid. At ngayon, mga minamahal, dahil po sa malawak ang kanyang lupain, marami po siyang mga inaaning bunga. At doon po sa kanyang inaaning mga bunga ng halaman, ng mga palay, kapatid, hindi na po magkasya doon po sa kanyang lalagyan. Ang sabi po niya, kapatid, iniisip po niya, dahil punong-puno na yung kanyang lalagyan, ano ang aking gagawin? Iniisip niya, kapatid, magpapagawa ko ng mas malalaki pang mga lalagyan, mga bangan, upang lahat ng aking mga inaaning bunga ay doon ko ilalagay. At sasabihin ko na lamang sa aking kaluluwa, dahil mayaman na ako, ang sabi po niya, dahil marami na akong mga naimba na mga ari-ari o mga pagkain, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kumain ka, magpahingalay ka, uminom ka, magsaya ka. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa gabing ito, ikaw nahaling, kukunin ko ang iyong kaluluwa at mapapasa kanino kaya yung mga ari-arian mo na tinipon mo sa daigdig na ito. Mga minamahal kapatid, alam ng taong ito na meron na po siyang kasapatan sa kanyang buhay. Sapat na ang kanyang tinatangkil. Pero kapatid, ang taong ito
naubod ng yaman, wala siyang spiritual na mga blessing, kapatid. Ang palagi niyang iniisip ay ang kanyang pansariling kapakanan. Ang palagi niyang iniisip kung ano at kung papaano po niya madagdagan pa ang kanyang mga ari-arian. Wala siyang iniisip patungkol sa kanyang espiritual na mga bagay at ng buhay. Kaya kapatid, ang sabi ng Panginoon, ikaw na haling. Anong ibig sabihin ng haling? Ikaw na hangal. Sa gabing ito, ang sabi po niya, kukunin ko ang iyong kaluluwa, mapapasa kanino kaya ang iyong mga inimbak o tinipon na mga hari-hari. Wala po, kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos ang siyang may control sa iyo. Amen. Ang Diyos ang may control ng buhay. Kahit anong oras, anytime from now, kayang gawin ng Panginoon na kitlin ang iyong buhay, kunin ang iyong buhay. Ang tanong, kapatid, kung ikaw ay walang panahon sa Diyos, ang ginagawa mo ay pansarili lamang, kapatid, ang lahat ng iiwanan mo, pwede ba kayang, o lahat ng inipon mo, kayang dalhin sa langit o sa impyerno kung saan ka tutungo? Wala po. Ibig sabihin, kapatid, totoo ang banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Ano ang pakinabang daw po ng tao na makantam niya ang buong daigdig nito pagkatapos ay itatapon lamang po sa dagatang apoy ang kanyang kayamanan, mapapasa kanino kaya? Ibig sabihin nun, mga minamahal, hindi po natin sinasabi na hindi mahalaga ang material. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin kumain. Kailangan po natin mag-aral, kapatid. Pero huwag nawang mangibabaw ang mga bagay na yan. Kinakailangan, kapatid, balansihin po natin ang lahat ng bagay. Pero, kapatid, dapat ihigit ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dahil ang sabi po ng Biblia, huwag kang mga tipon ng kayamanan dito sa daigdig ito, na ito po ay nananakaw at nasisira. Pagkus, mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit, na kung saan, mga minama, tayo po ay tutungo doon. Kung ikaw ay mayaman sa espiritual, kung ikaw ay palagi nagliligo sa Diyos, isang tiyak na bagay, ikaw ay makakasama ng Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, sa ating pong pinag-aaralan, kapatid, ang sabi po niya, manghiram ka ng marami. Yung sisidlang walang laman, manghiram ka, mag-gather ka, mag-iipon ka, tipunin mo ang mga sisidlang walang laman. At ito po, kapatid, ay lalaunan ng Panginoon. Anong ibig sabihin, kapatid? Mga minamahal, ngayon po, na ikaw ay pinuno na ng Diyos na kanyang espiritual na pagpapala, maghanap ka ngayon, kapatid, ng mga sisidlang walang laman. Sino po yung kapatid? Itong mga sisidlang walang laman na ito, marahil ang loved ones mo, ang asawa mo, ang mga anak mo na hindi pa naglilingkod sa Diyos, ang mga tao na kapuspalan, ang mga tao, mga minamahal, na mayroong iniindang mga karamdaman na walang hinahanap, mga minamahal, kundi ang kagalingan. Pero nabigo po sila, kapatid, dahil hindi po napagaling ng hospital. Mga minamahal, hanapin mo sila at dalhin mo rito, kapatid, at isang tiyak na bagay, sila po, mga minamahal, ay lalamnan ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng Biblia, huwag kang manghiram laban ng kakaunti, pagkus hanggang makakaya mo, magdala ka ng sisidlang walang laman upang sila rin ay pupunuin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Kasi po, mga minamahal, kailangan po natin ang bagay na ito. Kahit anong gawin mo. Pero kung ma-pride ka,
yung fried chicken, mga minamahal, wala na mangyayari sa iyo. Gusto ng ating Panginoon na tayo po'y maging empty sa Kanyang harapan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Maging empty po tayo. Pero kung ikaw ay punong-puno ng pride, punong-puno na ka ng pagmamalaki, nagpupuri po tayo, kapatid, ni hindi mo man magamit ang iyong mga kamay. I'm sorry to tell you, but that is pride. Yun po'y pride. Sino ba ang may-ari ng buhay po natin? Ang Diyos po ba? Sino po ba ang may-ari, kapatid, ng katawan po natin? Ang Diyos po ba? Mga minamahal, sino ang nagbigay ng kamay sa iyo? Ang Diyos po ba? Sino ang nagbigay ng bibig sa iyo? Ang Diyos po ba, kapatid? Kung ganoon, mga minamahal, yaman din lamang ng lahat ng bagay na ating pong tinatagkilik at maging ating pangangatawan. Ito'y bigay ng Diyos, kapatid. The moment na tayo'y nagpupuri sa ating Panginoon, gamitin mo ngayon ang inyong mga kamay sa pagpalakpak sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Gamitin po natin ang ating mga bibig upang purihin ang ating Panginoon. Huwag para tayo mga minamahal, mga kahoy, kapatid, na parang estatwa po tayo. No, kapag minamahal, the moment na magpupuri ka sa Diyos, ang sabi ni Haring David, o magkaingay kayo na may kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon. Ang sabi po niya, bless the Lord, O my soul. Purihin mo ang Diyos, O kaluluwa ko. Ang sabi ni David, ibig sabihin nun, kapatid, kinakausap ni David ang kanyang sarili. Dahil mo minama, sa ganang atin, ang katawang ito ay tamad sa pagpupuri sa Panginoon. But the moment na kausapin mo ang iyong sarili, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. At ang sabi po ni David, magkaingay kayo na may kagalakan sa pagpupuri sa ating Panginoon sa Kristo. Yaman din lamang, kapatid, ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya po'y hindi po kahoy, siya po'y hindi po semento. Pagkus, kapatid, ang ating pinaglilingkuran ng Diyos, siya'y hindi natin nakikita dahil siya'y Espiritu Santo, mga minamahal. I'm sorry, nag-aabot na. Pero mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang mga patod sa paggawa ng mabuti. Ang ating ginagawang pagpupuri, ito'y kabutihan sa harap ng Diyos. Ang pagpupuri sa ating Diyos. Amen? Amen? Maghanap ka ng sisidlang walang laman. Kapatid, dati-rati tayo po'y mga sisidlang walang laman. Pero ngayon, salamat sa Diyos, pinuno po tayo ng presensya, ng oil, ng pagkakas. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya po mga minamahal, napakaliit lang po ng ating church. Kung kayo po, kapatid, ay makikipagkaisa, sabi ko nga, within a year, isa lang, kapatid, isa lang ang madala mo rito at alagaan mo siya, palagi mo siyang i-convince, invite. Kung wala siyang ganang sumamba, sunduin mo kung pwede ka. Pagkatapos ng gawain, pakainin mo sa bakdo para sumama sa iyo, kapatid. Gawin mo. Gawin mo, kapatid. Yun ang ministry mo. Amen po ba? Yun ang ministry po natin. Minamahal. Kaya po, minamahal, huwag kayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Kaya po, mga minamahal, hallelujah. Maliit lang po itong sabahan po natin. Anyway, mag-1 year pa lang po tayo. This coming December 16, nung ma-establish ito pong church po natin. Pero gagawin po natin ang ating pong church anniversary December 22. Kasama na po ang ating pong Christmas party po noon. Amen? Parang po ating